Testing again. Testing guys ha, sorry. Medyo nagka-problema tayo sa ating technical, okay? Testing again, Testing. Okay. Morning testing. Wow, 271. Share. Alright guys, good morning sa ating lahat. Good afternoon sa nasa ibang panig ng mundo at magandang gabi po sa mga nasa lupalop, no? Bandang Europa, no? Diyan sa Holland, no? Mga kaibigan ko sa Holland, sa Germany, Belgium, mga inikot ko sa Europe. Alam ko gabi ngayon dyan, no? Istorbo ako. Pero syempre dahil pandemic, kailangan natin kumita at pag-aralan natin, no, ang crypto trading ng maigi, okay? Ng maigi. The past 3 days, no, or 4 days ago, nagkaroon ng massive attack, no, sa ating favorite coin. May mga nag-try mag-dump sa kanya, di ba? Kung alam nyo lang, no? So, anong nangyari? Maraming nag-panic sell, no? Maraming kinabahan. So, nakakalungkot kasi kayo ang nawalan dun eh, yung mga nag-panic sell, no? Ang nangyari, mayroong nag-take advantage, no, ng market na ginamit niya yung kanyang massive funds, no, or for a reason gusto nilang i-dump si Bitcoin Vault kasi mayroon silang sariling reason in doing that. Napakalaki ng nilabas nilang amount to sell even at a loss, no, unless sila ay bumili dun sa murang part. Okay? Shout out to Kingdom of Saudi Arabia, to Sir Roberto Antonio. Shout out to Ma'am Oli Trinidad, no? Developer, team leader diyan sa bating Europe, no? Hanapin niyo po si Ma'am Oli Trinidad, no? Ng Team Italy, no?
Sa mga OFW, mga kababayan natin, nako, pag-aralan nyo ang crypto trading, guys, no? Maraming kumikita dito, lalo na tuwing nagdadump, no? Ang laki ng pera. Kanina may nagtanong sa akin na recently lang sa Messenger. Kasi ang Messenger ko hawak ng misis ko sa ng secretary. Hindi ko kaya ang massive inquiries, no, at questions, no. Lalo na nalungkot lang ako kasi nung nagdump, ang mga tanong, grabe sir, grabe na natatakot ako, di ko alam gagawin ko, ganun. Hindi, honestly, naramdaman ko at fault ako, hindi ko na-educate masyado. Sabi ko, mga Pilipino, kailan turuan pa talaga. Kaya nakiusap ako kay partner Koy Kits ng Bahrain. No, shout out to Sir Koy Kits, no, na sana'y ma-ready na natin. Huwag naman masyadong matagal na next week pa yung ating gagawing training, yung may advanced training na talaga, no, using indicators, diba? Meron kasi akong team na naka-assign doon, pero hindi ko sila pwedeng galawin sa trading, guys. Kasi sila ang may hawak ng aking futures, no, and margin trading. Hindi ko pwedeng galawin na baka maapektuhan ang aming negosyo. Shoutout muna tayo, no, habang nagpaparami. We're 54 now, no? Watching from Israel, Ma'am Maria Ronette Aitin, no? Thank you, ma'am. Anong oras po dyan sa Israel, no? Yan po ang bayang pangarap kong puntahan. Marami na ako naikot na bansa sa buong mundo. Ang Israel, hindi ko pa ako naikot, okay? Gustong-gusto ko madalaw yan kasi nag-aral po ako sa Bible School. Alam niyo naman, ang bansang Israel ay bayan ng ating Panginoon, no? Ang kanyang bayang pangako, okay? Shout out Sir from Ken Kim CM. Ken Kim CM of Melbourne, Australia. Wow, napakaganda sa Australia. Honestly, isa pa rin yan sa hindi ko napupuntahan. Pag ako'y pupunta na, sana naman may mga makontak ako sa iba-ibang bansa na yan. Yan, kasama yan sa list ko. Alam nyo guys, kung hindi nag-pandemic, naka-schedule ako to go to Australia ng November. Yes, sa Queensland. Kaya lang, March pa nga lang, nagkaroon ng pandemic. Actually, natakot talaga lahat no? Pero alam nyo, kahit pandemic, sabi ko nga, mayroong opportunity, no? Sa mga bago, abay nung pandemic, may dumating na napakagandang kitaan. Opo, yun po yung Bitcoin Vault or BTCB. Kasi nung bandang March 26, tayo naka-lockdown yan. Ang presyo po ng Bitcoin Vault ay $26 lang. Wow! Ngayon, 270. So, kung naglagay ko nung March 26, no, bumili ka ng 1 million, kunyari, milyonaryo ko, 1 million, yan ay nag-times 10 na. Tama? Sa 26 times 10, 260 270 pa. So, may 10 million ka kung naglagay ka 1 million. Ganyan ka-powerful ang trading. Hindi scam yun. It's real. It's happening in Bitcoin. In the past, it happened. Hindi nga lang yun 1,000%, no? And 100,000%. Kasi cents lang ang Bitcoin nun at walang pumansin sa kanya. Diba? So, shoutout pa ka Team Cavite, Sir Francis Aguilar. Sige lang, pakilala kayo. Ano ba to? Okay, XPT Team Fusion Elite. Wow. Team Fusion Elite Ken Kim CM of Mining City, no? Team Fusion Elite kay Ken Kim. Sa Australia po kayo, di ba? Kayo ba yon kanina? Melbourne? Yeah, kayo nga, Melbourne, Australia. Sir Ralph Belgara. Okay? Russell, yan si Sir Russell, ang ating OFW na pinauwi ng opportunity ng Mining City. At touch na touch ako sa mag-asawang to kasi mararamdaman mo sa kanila yung pananabik sa isa't isa at yung pangarap na yung kanilang mga anak ay maliliit pa no? Na sana'y makasamang kanilang ama. Abang nagsasalita ako ngayon, nangingilid luha ako kasi yan ay pangarap ko rin dati na hindi natupad. So, di man natupad sa akin, nakakatuwang maramdaman na may mga bata na kasama nila ang tatay nila ngayon. No? Congratulations po sa Langues family. At salamat sa Panginoon at nagamit po ang Mining City and Bitcoin Vault, no? Para po may isang OFW mapauwi. Marami pang uuwi. Marami pa po. Napakaganda po ng Bitcoin Vault. Yun nga lang, kailangan maintindihan natin. No? Pag-usapan natin. Halimbawa, ang Bitcoin Vault 1,000 na ngayon. Medyo mahal na, no? Mga magkano yun? 50,000, isang piraso. Analyze you guys. Sa 1,000 pesos, $1,000 na yun, dun ba magandang mamili? O ngayon pa lang, na imbis na dapat hindi kayo nagpapanik o natatakot, ngayon kayo namimili.
Kasi mahal na sa $1,000. Tama? So, nagulat ako eh. Lalo na nung nag-dump, dapat nagkumahog. Dapat na hindi na umabot ng 80 o 79 ba yun? 90 kasi kung educated at nakakaintindi kayo ng trading, yun ang time na mamili. Tama. Unless kayo ay nabulungan ng mga against sa ating crypto at gustong pabagsakin ng ating crypto. Kaya sabi, nako, babagsak na yan. May planong ganito, ganyan, no? Yung ang pangalan katunog ng pangalan ng lolo, no? Nagsalita ang magaling, no? Nako, paglabas ng lisensya natin dito, counting na eh. Gusto niyo makita notes ko sa abogado? Counting na yung 45 days natin. So, ano dapat natin gawin, no? Manalangin. Kasi, sige bigyan nyo hinta. Sige. Kunin ko yung notebook ko. Hanapin natin. Ito muna. Ito kasi yung ang aking mga coin. Ayan, mga coin ko daw. Ayan, Icon, OneChain, Walton, IOTA, Chainlink, Matic, Blackstock, Dash, Unibright, ADA, BAT, Basic ito, Cosmos, Atom. Ayan na. Medyo may mga sinusundan. May grupo kasi kami. Pero, hindi laging panalo, no? At ulitin ko, saan ka bibili? Kapag berdeng-berde, nasa tuktok. O kapag malalim, nasa ibaba. Ano sagot? Sige nga. So madinig. Saan ka bibili? Dito nung nalaglag o dun sa mataas na mataas? Di ba nung nalaglag dapat dun kayo namili? Di ba? Di ba guys? O gaya nito, bumababa na Okay? Pula. Yung pula. Di ba sa pinakakanan? Abay, nakaabang na ako niyan. Kaya lang kausap ko kayo, hindi ako makabili. Pero kung ako'y hindi nakalive niya, malamang nung berdeng yun, isa ako sa nagbenta. Kasi nilalaro ko nga yan eh. Pero okay lang, trading naman ako ng trading. Ayan, ang Ethereum, ito lang, recently lang yan, biglang lumipad si Ethereum. Abay, bumagsak si Ethereum kahapon eh, lalo na kagabi. So, may nag-message sa akin. Sabi ba naman, bakit siya bumabagsak? Abay, yan ang merkado. Kasi yan ay labanan ng supply and demand yan. May mga namimili, may mga nagbebenta, mayroong bumibili, nagbebenta ng mahal, so kumikita. Mayroon naman bumili ng mahal, binibenta ng mura. Yun yung mga hindi nag-iisip. Sorry for the word, okay? Pero balik tayo. Bigyan ko kayo idea ha. Sige. Update tayo sa aking coin. Isang coin. Kasi ako'y malaya eh. Malawak ang aking pagtuturo sa inyo. Tingnan nyo muna yung Bitcoin habang may binubuksan ako. Sample, tingnan natin yan. Yan. Yan ay current, no? Yung mga pula, yan ay mga bagsak, no? Yung mga berde, yan ang mga kumikita ngayon, okay? Like yung NIO, di ba? From China. Matagal na yan, 2017 pa lang. Isa yan sa mga inaalagaan kong coin. Pag may nakita kayo na, teka ha, napunta ako sa fiat. Yan, ang fiat means USDT. Sa mga baguhan po, guys, kailangan na maintindihan nyo. Teka, hanap ako ng USDT dito. Dollar, hanap tayo ng dollar. Kasi kailangan maintindihan nyo muna yung USDT. Asan ba yung dollar ko dito? Mukhang nanenok na naman ang akin dollar. Wala kang dollar. Ano ba to? Kanap pala ako ng dollar ha. Wala yung dollar eh. Kailangan medyo mag-lecture tayo. Dollar. Okay guys. Para sa mga bago, kailangan maintindihan natin na para makapasok ka sa cryptocurrency trading in which malaki ang pera dito. Malaki talaga. Malaki. More than 50 million na kinita ko dito eh. Sa loob ng yung pinakamalakas kumita ko 2017 hanggang 2020. Okay? Hanap akong dollar. Ayun, nakakita akong dollar. Yan, di ba dollar? Okay. Para ikaw makapag-trading, nung araw kasi, nung nag-start po ako, ang kailangan mo Bitcoin, Bitcoin. Ano ba yung Bitcoin? Siya po yung unang-unang cryptocurrency na naimbento po ng isang nagngangalang Satoshi Nakamoto na hindi natin sigurado kung siya ay totoong Hapon, kung siya ba ay nag-iisang tao, o kung siya ba ay grupo. Na-disrupt niya ang financial world, Kasi nung time na yun, bigyan ko halimbawa ang mga OFW, nagpapadala sila ng pera using yung mga remittance companies. Dati naalala ko may iRemit ng iBank nawala na ngayon, di ba? Sino nabubuhay nun kapag nagpapadala ang mga OFW? Di ba, mga bangko.
Ngayon, ang nangyari nito guys, nung na-invento ang Bitcoin, challenge niya yung sistema. Sabi niya, I can send money in a short amount of time na hindi ka gagastos ng napakalaking charges. Like even sa credit card, di ba may mga charges. Ganyan. So, nung una, walang pumapansin sa Bitcoin. Kung titingnan nyo, meron pong tinatawag na history of Bitcoin no, sa YouTube. Try natin ano. At kung aaralin natin yan guys, no, kasi iba, pasensya nyo na, kailangan kong balikan yan bago ang ating trading ha. Kasi marami pong nakikiusap sa akin na kasi kayo magagaling na. Teka, Yakult ko, lalagay ko muna dito O, kaya lang yung iba po, sabi sir, hindi talaga kami magaling, as in zero knowledge kami. So tulungan nyo naman kami. Huwag naman po yung training nyo para na dun sa nakapag-start na kami rin po. So sige, simulan natin. Punta tayo sa, teka lang, downloads kaya yun. Okay. Tingnan nyo muna yung mga yan. Ang daming berde. Mamili kayo dyan. Yung mga berde, yan ang mga kahapon, kung bumili ka niyan, maganda ka ngayon. Diba? Sample, yung ICX ko, abay bagsak yan kahapon. Umabot ng halos 5.1 na yan. 5.3, mga ganun. Abay, kung bumili ka nung nire-recommend ko, kaya nga hindi ko kayo natiis, sinabi ko na. Kasi alam ko, habang bearish pa yung ating isang coin, panalo kayo. Sige, tingnan natin ang ICX. So, magkano ang low niya kahapon? Pabasa po. O, di ba, 5, pabasa. 0.5548. No, dahil spot trader ako, naabutan ko yan, namili na naman ako. O, at ngayon, mga 6 kasi umabot 9.9 pero 6.1 pa lang nagbenta na ako, yun ang aking target price. Abay malaki na naman ang kinita ni JB kasi ina-analyze ko yung trend at bakit bumabagsak si ICX, tama. Okay, clue, kaya bumabagsak si ICX kasi siya ay related kay Ethereum. So tingnan natin si Ethereum. Ethereum, diba? Nakasulat, basa nyo Ethereum. Si Ethereum ay bumabagsak na naman. So, nakabukas ang Ethereum ko, di ba? At ang mangyayari ngayon kay ICX, bumababa siya? Tama ba? Yes. So, dapat, kung mag-ICX trading ka, kasi promising yung coin na yun, no? Kaya may pairing nga lang na ICX/Ethereum. So, back tayo para magka-idea kayo. I-search natin, tapos i-type natin, no? Para makita nyo, ICX. Ay, OCX. ICX. Yun. So, ayan ang mga pairing niya, no? Siyempre sa Binance may BNB coin. Abangan nyo, ICX/BTCB, no? In time, mangyayari yan. Kasi pinag-uusapan na namin yan, So, yung mga puposition ngayon, pagdating ng time na pinipair na yung BTCB sa iba-ibang coin, like NIO/BTCB, Cardano, ADA/BTCB, abay, panalo tayo nun. So, ulit, tatanungin ko, kailan ka dapat namimili? Ngayon. Na hindi pa nangyayari yun. Ganon din si Bitcoin No, yung mga yumaman ngayon, in fact, may billionaires ngayon dahil sila ay bumili nung anong bearish o nung pula. Tama, pula si ICX. May Ethereum, di ba? Wala namang BTC, di ba? ICX/BTC, wala. Sino ang medyo may effect sa kanya? Pag bumababa yung coin, may BTC rin pala, kahit paano may effect pala, sorry, hindi ko napansin, So, dalawa pala, pag bumagsak si Bitcoin, may effect nga rin sa kanya, even si Ethereum, tama. Pero kung aaralin nyo si ICX, yan ay very positive ang comment sa Google, kahit tayo mo, Icon cryptocurrency. But aside sa BTCB, yun ang ating pinaka inaalagaan, okay? Ito, kaya ko lang binibigay, kasi pwede kayong kumita sa ICX ng malaki, tapos dahil hindi pa ganong time ni Bitcoin Vault, mabagal pa, i-position nyo na yung kikitain nyo dito kay Bitcoin Vault. Tama ba? O tamang-tama? Tamang-tama, di ba? So, balik tayo. Tingnan natin, ha? Tingnan natin si Bitcoin muna. BTC. Okay. Baka yung iba ano ba yan? Parang stock market yan. Talagang parang ganon. Kaya walang broker. Tingnan nyo si Bitcoin mismo. From 11,360, tayo may time frame na 5 minutes. Gawin natin 1 hour. Yan. Kada isang candle is 1 hour. Ang lowest siya umabot ng $11,125. Yeah, guys. Dollars. Hindi yan peso. So, meaning, magkano yan in peso? Para tulong naman. Kwenta kayo.
magkano isang Bitcoin nung 11,000 $125. Siya ay, sige na nga, ako na nga. Okay. 1, 2, 5. Ay, walang lumabas. 11, 1, 2, 5. Sa 50 na lang, kunyari, no? Yan ay 556,000 pesos. Isang pirasong Bitcoin. Wow. Sabi, ay sir, grabe naman yan. Pangmayaman pala ang trading. Hindi naman. Pwede kang bumili ng Satoshi. Tama. Pwede kang bumili ng Satoshi. Yun yung, kumbaga may piso, may mga 25, 50. Kaya lang dahil Satoshi, meron talagang kaliit-liitan. Sabihin mo ng wala pang 1 cents. Okay? Pag-aralan nyo sa YouTube, no? Satoshis, no? Yan ay nahati sa 8 numbers, no? 8 nga ba? 12. Anyway, so, ayan ang isang Bitcoin nung mababa. Ngayon, kung bumili ka several hours ago sa 11,125, siya ngayon ay 11,412. Tama. O, di 11,412 times 50 natin. Yan. Pumalo ng 570,000. Oras lang inantay mo. Tumubo yung pera mo. Na pagkano yun? 556. Pero, kailangan mo na ang magkano? Lampas kalahating milyon. Hindi naman lahat kaya yan eh. Tama? Kaya dyan dumating at pumasok yung ating paboritong si Bitcoin Vault. Yan. Kasi siya ay mababa pa. Hindi pa 11,000. Magkano siya? 270. Ngayon. Nagbabago yan ha. Hindi porket 270 ngayon. Laging ganyan. Okay? Shout out daw sa Davao. I am Lord Chris Lord of Davao. Sir Aaron Vince is watching. Michael de Guzman, no? Shout out. We're waiting here for you, sir. 10 a.m. po dito ngayon. Sa Israel ba yan, ma'am? Yun nga, tanong ko, ang bala ko nga pupuntahan, Poland na mismo, yung office mismo. Para mayroon ng nakapunta doon. Kaya lang, alam naman natin, baka pagdating, may 14 days quarantine, di ba? Inaayos ko pa yung legalities So, hindi ako pwedeng ma-quarantine, no? Pero yata tayong isang kasama na natuto ng Bitcoin Vault nagka-quarantine, si Ma'am Margie, no? Shout out, Bilya Senior. Sana po kayo'y okay na, no? Meron na tayong isang kasamaan din dito na may relative na sana hindi positive, isa swab test pa lang kasi siya may nararamdaman. Kamusta naman kayo, guys? Pag may nararamdaman na kayo, mag-iinom na kayo ng vitamina, magkakain kayo ng gulay, prutas, labanan nyo agad. At huwag niyong alagaan yung sakit na yan. Okay? Kailangan labanan niyo yan. No? Kasi kapag malakas ang pangangatawanan mo, kahit meron ka niyan, makakaraos, no? Makakalabas. Okay? Watching from Taiwan, no? Ma'am Pretty Dimple. JD Pajardo, ang Team Bayabas under Sir Alvin Caicedo. Ma'am Urs Bantillo, hello Sir JB and hello Team Dream Builders. Guys, eto na yung chance nyo matuto. Tama talaga. So, ang dami niyang binanggit na pangalan dito, no? Sana ay makahabol kayo, no? Sino pa? LM Jamzar Triple J, Bonnie Vasquez, no? Hello Sir JB from Saudi. Thank you po Sir Bonnie, saan kayo dyan? Ang tatay ko po ay dati sa holiday in Jeddah. Okay, dyan po siya nagtrabaho. Waiter po. So, naintindihan ko po ang buhay ng OFW. Now, ipakita ko sa inyo. Minomonitor ko ang Liquid, no? Isa yan sa exchanger natin. It's the number 1 exchanger of the pan. Itong Coinils Korea, MXC is I think Singapore or China, no? So, nakamonitor ako dyan. Para lang yan sa BTCB. Then, Ethereum, ako'y nakabantay. Para naman sa aking ICX. Kanina ICX to, di ba? So, yan lang naman dalawa ang aking tuto kasi ibang coin, iba na yung pinagte-trade ko doon. Yung akin ng mga partners na na-meet ko sa mga seminars sa iba-ibang blockchain events, no? At may na-meet akong mga magagaling, no? As in talagang, yun ang mga talagang guru. Buhay na nila yun. Kung ako, tingin nyo, ganito na, parang walang tigil ng bibig at tuloy-tuloy na konti lang ang tulog. Abay, mas matindi po sila. Ngayon, balikan natin, no? Tayo yung mag-aral, no? Ang gusto ko malaman ninyo, ano ba yung tinatawag, para makapasok ka dito, parang Facebook lang, mag-register ka, sample, sa coindeal.com. Puntahan mo yan, coindeal.com. Okay? Register ka dyan muna. Pagka-register mo dyan, hihingan ka ng email, di ba? Tapos dapat alam mo password ng email mo, ha?
Okay? Kasi may tinuruan ako 64 years old, hindi niya maalala yung password ng email niya. Eh, paano kung may pondo na, di ba? Ngayon, syempre, yung platform na yan, yung parang stock market na yan na nakikita mo, huwag ka matakot dyan. Kaya nga nandito kami para turuan kayo. Ngayon, halimbawa, naka-register ka na sa Coinil, no? Ang kailangan mong next gawin, mag-KYC. Ano ba yung KYC, Sir JB? Ang KYC ay Know Your Customer. Pag sinabing Know Your Customer, magsasubmit ka dyan ng mga valid IDs like passport, no? Hindi pa ko sure kung pwede ang driver's license, no? Pag submit mo nung gano'n, hahawakan nyo po yun, tapos magse-selfie kayo. Tingnan nyo na lang po dun sa KYC. Okay? Paano yun gagawin? Kailangan may tagakuha ka ng picture para malinaw, no? Utusan mo yung kapatid mo o kaya anak mo na ayusin yung kuha. Kailangan po makunan ang inyong siko ng maayos kasi perang malaki yan, ayaw nila ng para ka doon, magbumukhang edited, di ba? Okay, balik tayo ha. Halimbawa, okay ka na, approved na, registered ka na. Actually, kahit di ka pa approve, pwede ka na maglagay ng pondo. Oo, pwede na. Dali lang ha. Check ko lang. Dito tayo sa aking third account. Okay. Dito, sample, meron akong baya-baya dito. Ang dali Okay. Yan. Pag kayo ay, ay na-register na, ang una nyo pupuntahan na po dyan, yung tinatawag na assets. Okay? Yan ang asset. Pindutin nyo yan. Tapos, pipindutin nyo yung USDT. Yun ang unang-una talaga, guys. Kailangan magkaroon ka ng USDT. Pwede rin Bitcoin, kaya lang pagbaguhan talaga ay highly recommend Tether or USDT. Ang USDT po ay, sabi ko nga, ang kada coin ng USDT ay more or less katumbas ng $1. 100 kasi ito eh. So ito ay halos 100 USDT. More or less. Halos stable siya. Hindi gaya ng Bitcoin fluctuating. Di ba? Pinakita ko kanina ang Bitcoin 11, ano yun kanina? 125 ba? Tapos nag 11.4, di ba? So ito, para madaling maintindihan na, pero kasi international standard, di ba? Ang Philippine money naman, di kilala eh. So, $100 is almost, less than or equal, halos malapit sa 100 USDT. Okay? So, bumili ka muna ng USDT kung gusto mong makapag-trade. Okay? Ngayon, i-deposit mo yan dito. Okay, yan deposit. Ngayon, dahil may deposit, magkakaroon ka ng wallet address. Okay? Ngayon, pag ikay may wallet address na parang ganito yan, dito tayo sa kabila, magkakaroon ng laman yung iyong USDT. Kuha nyo na. No? So, sample, ang labanan ngayon dito, sample, ako'y bibili. No? 267, kunyari, bumay ako. Ayan, yung green. Pipindutin mo. Ayan di ba bumili ako 9 pieces. Mura talaga. Kung ako sa inyo guys, mamili kayo sa ganitong presyo. Later on, babalikan nyo to, sabihin nyo, sayang Sir JB, nakinig ako. Ang mangyayari niyan, dahil nag-buy ka, masi-zero yan. Yan, yung 2664. Pag pindot mo, masi-zero, no? Halimbawa, mayroong nagbebenta. At itong BTCB mo, sample ito, madadagdagan yan. So, magiging 200, ano yan? May 9, di ba? 9 ba yan? 0.9. Magiging 209.9 yan. Tama. Pero ito, masisiro na. Kaya nga ang buhay ko, nagbibili ako lagi ng USDT. Tapos pag mataas, ibebenta ko naman to paunti-unti. Diba? Pwede yun eh. Ngayon, tulong sa company, hindi ako magbebenta. Hindi ko plano magbenta. May nabasa ako, kahapon daw, nag-8K si BTC. Ha? Nangyari ba yun? Are you sure? Dali tingnan natin. Baka maka. Markets. Talaga. Dali lang ha guys ha. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin. Kahapon daw ay nag 8,000. Ang low dapat hindi naman dapat nakalagay 8,000. Ang low daw ay 11,125. Ang high 11,592. Hindi siya nag 8,000. Okay. Yan ang aking nakita. Di sana malalim na hulog yan sa 8,000. Baka yung atin. Tingnan ko na ha. Dami yung message eh. So hindi, ayan, ang low 11,125, ang high ay 11,592. Okay? So yan ang laro ni Bitcoin Bot. Kailan nangyari yan? Kung titingnan natin dito sa charts. Medyo pangit ang ko. Halika ha.
Di ba uptrend, no? Malamang ito yung mga 11 ano. Yan, malabo kasi. 11, 1, 2, 5, banda dito. Madali lang ha. Hindi niyo maano kasi yung aking screen. Pasensya na kayo ha. Okay. Subukan kong patay ilaw ha. Okay. Ayan, mas malinaw ba? Magkano yan? 11,563.80. Banda dito pa, no? Matagal-tagal na yung 11,125. Basta ang ano dyan, clue, 11,125 ang lowest, bandang mababa pa dyan. Then, umangat siya. Kanina lang, kasi ako yata ay naka 5 minutes. Highest ito. More or less, malapit yan. Ano ba to? Isa. Hindi kasi makagalaw yung kamay ko dahil hawak ko po yung cellphone, no? Pero ngayon ay bumaba uli. So, may effect po yan sa market. Kaya bumababa uli din yung BTCB kahit paano. Kanina medyo nag 271 yata no? Yung una kong video, no? May effect po yan, no? So, kung nakamonitor ka, makakahanap ka ng point of entry ng buy or ano sell. Sir Paul Bryan and yung iba kong leader, pa-assist sa chat room ha, kasi ako'y live, no? Hindi ko kayang sagutin lahat. Andiyan ba kayo, Sir Paul? Okay, para masagot ang chat room. Yung kaya ko, sabihin ko po. Ma'am Pen Gonzales, okay, shoutouts. Kay Peamea RHT Rai, paano babasahin yan, no? Shoutout from Europe. Wow, mayroon tayong taga-Europe, no? Si Jomar De Francis, good morning po, Sir JB from Qatar. Good morning, sir. Napakasipag din po niya, no? Nakikita ko lagi post eh. Pilimon Arias, kaano-ano nyo kaya yung abogado kong si Atty. Arias? Okay, isang pastor din po yun, no? Abogadong pastor, Atty. Arias, no? Rapi Kagula, okay, good PM. Russell Langgas ulit, si Sir Jose Paulo, I am Lord Chris, mabuhay ang Pilipinas. Tama po, mabuhay, at sana po tayo ang may magkaroon ng pinakamaraming Bitcoin Vault. Paano mangyayari yun? Kailangan tayo ngayon yung namimili habang mababa. Yan ang dahilan kaya ako nagla-live sa inyo para mapag-usapan yung Bitcoin Vault. Okay? Nung isang gabi, actually kagabi, 7:30, no? O 7 o'clock pataas ng gabi, ay nagkaroon po kami ng tinatawag na corporate university at tiniskas sa amin ni Sir Greg na malapit na pong ilabas yung features ni Bitcoin Vault. Actually, gumagana na. Kailangan lang talaga i-release ng katakot-takot na testing, no? Kumbaga sa kotse, may tawag kayo din, break-in nga ba yun? Mga ganun. So, tingnan nyo guys okay na, at once ilabas po yun, isasabay po dyan yung tinatawag na, ano bang tawag dito? Yung coin market cap update, ilalagay na sa coin market cap yung tinatawag na total circulating supply at yung market capitalization. 'Di ba alam naman natin ang total supply niya ay pawang Bitcoin, 21 million lang. So, hindi pa tayo pansin. Pero meron nang gumalaw kahit di tayo pansin. Nakita nyo yung ginawa nun, nung whale, no? Kung grupo man yun, no, isang tao, may plano meron talaga. Halatang halata ko, hindi organic ang nangyari nung araw na yun, no? Tapos kasabay nun, may naglabas ng company na ginaya si Bitcoin Vault, pati yung website natin, pinalitan lang yung Bitcoin Vault ng Ethereum Vault, saka Ethereum Plus, di wala man lang kadili-delikadesa, no? Hindi gumawa ng sariling website. Tapos ang balita ko, lalagyan din ng binary. Wala silang mining. Saan manggagaling yung kitaan ng pagdilagyan ng program yun? Di Ponzi, di ba? Unlike ng ating Bitcoin Vault, talagang may mga mining facility na naka-schedule po ngayon na maluwag, pag luwag ang COVID sa Europe din. Bawat bansa kukunan ng video at sana nga may Pilipinong makapunta, yun ang request ko. Kasi nga COVID, di ako makaalis at yung legalities na ayos pa namin, di ba? So, kapag may nakapunta doon, no, na Pinoy uli, kagaya ni Sir Ton, napakagandang boost po yun sa team. Baka doon pa lang kayo mamili. Pero I'm assuring you, the mining farms are existing. Makikita sa YouTube, mga Hapon pumunta na, mga Koreano pumunta na. May Pinoy na yung nakapunta, 2 yata o 3. So, doon pa lang po, nabuo na yung belief level namin. Kaya kami pumasok na, no, nung June 4, nag-start po kami. At may iba kaming mga coin, pero pinapangakuan kasi kami doon, no, while waiting na naman ng another year yata.
mukhang magugutom na yung mga Pilipino. Kaya sabi ko, habang inaantay yun, wag natin pakawala ng Bitcoin Vault. Hindi siya kaaway. Actually, siya pa nga yung baka mas makatulong sa atin. Dapat ka lang talaga, think positive, no? Ganyan ang pinili nating profesyon, no, ay sumubok na sumubok, di ba? At the mercy tayo ng kumpanya. Ang maganda sa Bitcoin Vault, guys, no, ang nagustuhan ko, wala pa tayo, ang dami ng exchanger. So, anytime, ano man ang kitain mo dito, nawi-withdraw. Okay? So, kung meron kang kakilala, no, na nag-imbita sa'yo dito, kausapin mo yung kakilala mo yan. Napakaganda ng Mining City. Sa ibang Zoom po yun. Mamayang 6:30, meron po kaming presentation ng Bitcoin Vault kung paano po ito minimina to Mining City. Balik tayo sa trading. Okay? Halimbawa, meron ka na ng USDT. Uulitin ko flashback. Kailangan meron kang ganito. Hindi ito mismo literal. Yung digital version nito, yung USDT. Ang meaning niyan ay US dollar. Tether. Dinagdagan lang ng Tether. Okay? T-E-T-H-E-R. Yan po ay tinatawag kong stable coin. No? Yung camera ko malikot hindi siya stable. Pero, yung USDT, stable po yan. So, dyan ka unang-una para makapag-trade ka. Kasi ayan, BTCB/USDT. Pwede rin naman ang Bitcoin. Dito ka punta. Ngayon, nasa paying ako ng BTCB. Madali kasing kwentahin yun Dollar alam mong yung 2 pirasong ganito, tama, 200, di ba? Kasi 100 to Dalawa nito, magkano? $200 plus ano pa? 69 o 70, di ba? Yun ang price, yun. So, kung titingnan nyo dito sa order book, merong green, di ba? At pula. Yan yung ilalim bid. Ano bang intindi nyo sa bid? Yan po ay mga bumibili ng coin. At dito naman sa taas, yan yung mga nagbebenta. Okay? So, marami dyan invisible. Pero pag bumindot kayo, magtataka kami bumibili. So, meaning, may mga nagtatago, kagaya ko, nagla-live ngayon. Pag may nakita kong malaki-laki dyan na biglang, let's say, nagbebenta, mababa, halimbawa, bibiling ko yun, di ba? Right now, it is sideways. Ang gusto kong ito sa inyo, paano kayo magsisimula. Okay? Pero, hindi ko kasi kayang i-present ng mag-isa. Try natin na klaro na yun ito yung bumibili, ito yung mga nagbebenta, bumibili, bumibenta, ito yung gitna, dyan yung current price. Okay, ngayon ay nag-green, minsan nagpupula, pag green nag-uptrend siya, paakyat, yung pwersa ng mga namimili malakas, ibig sabihin, pag pababa, sunod-sunod pula, down, bearish siya. Nabuo yung salitang bull run at bull run, bearish saka bullish, ayan na naman, umatake na naman yung yung anto ko. Andali iinom muna ako ng Yakult. Saan ba yun? Inom muna ako guys. Okay, inom lang ako. Parang bata, sinisip-sip. Dali. Ayan na. Buhay na ulit. Ewan ko ba't nabubuhay ako sa Yakult. Ngayon, ito. Pag-usapan natin, Sample, nakakomanda kong sell. 274. Ilang piraso lang, 7. Field 0. Bakit 0? Kasi wala pang bumibili. Hindi pa umabot ng 274 kasi nga ang presyo ay 270. Halimbawa guys, matulog ako ngayon. Tok na ako at na-hit niya yung 274, mapifill yan, yung 7 na volume, magkakaroon ng 7 sa katabi. So, tumubo na ako. Kasi nakakomanda ko na sell. Dito yan guys, yung sell, yung pula. Yan, pinindot ko dyan, 7. Parang ganito, ulitin ko. Kunyari, ako yung nagbenta. Magkano yung kanina? 274. Dali Diba, 7 piraso, Tingnan nyo guys, ayan yan, Pumindot ako 274, 7. Pag pinindot ko yung pula na yan, guys, magiging ganyan, lalabas dito. Okay? Kuha nyo. Kasi yan yung tinatawag na order book So, may date kahapon ba yan o kanina umaga. So, 274, tapos ganyan yan. Ngayon, pwede ka na matulog. Oo, pwede mo iwan. Kasi alam mo, dyan ka magpa-profit. Iwan mo na. So, maaaring ngayon, maabot yan, bukas, makalawa, maaaring 1 linggo, di ba? Maaaring namang mamaya-maya lang, di ba? Kasi malapit-lapit yan 270. Pag pumitik, may tinatawag kami pumipitik-pitik dyan. Kaya yan, pumitik bigla. Yung mataas na green,
Di ba? Ang daming dinaanan, no? Kahit paano, by sense. Minsan malaki ang pitik niya, no? So, naghanap ako ng time na, siya eh. Kaya lang, sabi ko, kailan pa yun? Sa ngayon, nasa gitna. Naglalaro ang merkado ngayon. Mayroong natatakot, mayroong namang mga aggressive, no? Kagaya ko, ang dami ko nang binili. Ngayon na araw lang to, yung 200. Iba pa yung nakatabi naming malaki sa one, pati kay Mrs. At sa iba pang exchanger. Okay? Si Mrs. ko pa lang hindi bababa sa 100 yun nakakatabi. Ipon niya. Magaling mag-ipon. Lahat ng kita, iipunin niya. Okay? Sabi ng pahiram muna sa akin, ayaw pahiram. Ako nakikinig. Mamaya hindi ako lulutuan. Tuloy natin, no? Okay. So, ito yung buy and sell. Ngayon, kung bibili ka naman, dyan lang, pindot ka ng buy. Di ba? Bili ka, kunyari, ayaw ko 270, mahal na yan. Type natin. 265. Ayan 265. Ilan ang bibilin mo? Di type mo. Kung kaya ng pera mo, gaya ko, may $8,774 ako. Kunyari, sagad ko yan. Di ba? Ang mabibili ko, 33 piraso. Wow, pwede na, di ba? Kung yan, ang mag 500. Abay, doble. Yung 8,774 ko, pag nag 500 something yan, doble ng 265. Doble yan. Di ba ang ganda? Kesa yung pera ko nasa stock market lang. Meron ako sa stock market Meron din ako. Lahat ng in-offer sa akin ng mga financial institution. Lahat nga bagsak ngayon Okay. So, yun ang point ko doon na bibili ka pag bagsak. So, pwede ka rin bumili ngayon ng mga stocks ng mga pinaniniwalaan mong mga kumpanya. Okay? Lahat naman yan pinapromote natin, no? As long na tayo makakaahon, no? Okay. Very good, deep na laglag, sa mababa, sa pinakailalim. Buy low, tama, si Ma'am Annabelle, lalakita Amabel Huba. Buy low, sell high. Okay? Paano po maglagay ng dollar? Yun yung sinasabi ko. Kailangan bibili ka ng USDT. Pwede naman piso Merong mga money changer, no? Kung makatsamba ka, na nagpapalit ng piso sa USDT, digital money. Or, meron din namang mga dapat kilala mo private ng mga tao na, halimbawa ako, trader, ang dami kong dollar ngayon. Paminsan-minsan nag-a-assist ako na mag-PPM sa akin. Pag malaki, pag maliit kasi, abala pa sa akin So, halimbawa, bili ka lang ng Sir JB, meron pambili ko mga 50,000 pesos na USDT. May konting charges, piso, may malaki na 2 piso. Yun ang kuha ko rin sa sa iba. Kasi pahirapan din minsan kubuha niyan. Yun naman piso, 2 piso lang ang tubo nung kinukunan ko. Pero ako naman pwedeng kumita ng doble, 'di ba, sa trading. Kaya hinahayaan ko nang yun ang negosyo niya. So, okay? Meron din sa Binance, no? Yung peer-to-peer, okay? Aralin nyo sa YouTube kung gusto ng USDT, okay? Meron si Sir Loripel, yung isa nating leader. Nag-register pa siya to sell USDT, okay? So, guys ang dapat natin ituloy na pag-usapan? Ito na. Dito na tayo. Kailangan ko ang inyong atensyon, okay? Okay. Balik tayo dito. Dito muna. Dali Ano bang pangalan ng program ko na yun? Di na ako nakakapaglaro Handali lang post, commercial. Kasi yung aking city laging ina-attack Mabilis lang naman to. Dito muna kayo tumingin yan, sa Japan, mabagal. Nag-stop din sa 270. 270 yan Ayan okay. Sa Japan. Dahil lang commercial lang. Yung mga may tanong-tanong yun na sa chatroom, may mga nakantabay tayong mga trader, no? Na magagaling kong estudyante, mga partner ko. Si Sir Paul Bryan, kumita yan nung bumagsak. Naka 3 to 4 million yan. Okay. Okay. Andali lang Bagal Ba't kaya ang bagal? Naka-live nga pala ako. Mabilis lang to guys. Yan. Wala nga sound, diba? Yan. Yan, kuwala ako ng mga kung ano-ano. May sakit Okay. Bilis lang. Attack lang ako ng isa. Asan ba yata? Search. May katabi na, hindi ko pa in-attack. May katabi na siya, di ba? Ayun. Attack. Attack. Ayan, attack sila. Sorry Okay, akala ko gaming yung yun. Okay na, balik na tayo. Tatanim.
Dali lang. Ay, wala. Hayaan mo na. Tanim tayo. Ayan o. Cropland. Ayun. Guys, sasensya na kayo kasi kailangan kong gawin to. Ito outlet ko eh. Nakakahilo kapag power charge nakikita mo. Oo. So, kailangan. Alam nyo, malaki yun ng ano ko ito ha. Ayan. Okay. Nabalik na tayo. Now, sige, ready mga ballpen. Pangalan nun. Ipupuntahan tayo eh. Ayun, sketch. Okay. Okay. Right now, ang price ni Bitcoin ay bumaba ng... Okay. Hindi ko makita eh. Ngayon na tumingin ha. Okay. So, pag-usapan natin 4 stages of the market muna. Okay. Mamaya na iba yung tanong paano bumili ng USDT, yung reserve nyo. Pwede yung i-chat, may mga tao tayo naka-assign dyan. Okay. Ngayon, ang kailangan nyo matutunan dito is this. No? Tayo magsimula na, ano kayong gandang kulay? Pula muna, pula. Ang nangyayari ngayon sa market is this, no? Nung sample ng isang araw, grabe ang binagsak ng ano, di ba? Ng Bitcoin Vault, no? May mga nagbenta. So, ang tawag natin doon is downtrend. Ganyan, no? Ganyan, bumagsak. Naging magkaano daw? Sabihin na lang natin 80. Umabot ng 80, no? So, at dapat bumabagsak yan. Ibig sabihin yan, may green din yan eh, hindi nyo nakikita. Kaya lang, na-overcome ba tawag doon? Tawag doon? Parang natatalo sila, di ba? Ng mga nagbebenta kaysa yung bumibili. Kasama na din yung mga panic sellers. So, what happens now is this, no? Dali. So, meron dyan kasabayan, may green din yan eh. Kaya lang, alam nyo guys, mas nanalo yung pula hanggang nawala yung mga green na yan. Okay? Naubos. At dito huminto. Ngayon, bakit huminto dyan? Kasi dyan na yung medyo naglabanan. Hindi na kami papayag, no? Parang may wall. Na bumaba pa ng 80. Bibili kami. Ayan, nagbili yan ngayon yan. Kami nila Sir Paul Bryan, mga iba pang leader. So, hindi agad umangat, no? Kasi nagbili yan muna. Then, kailangan nyo matutunan, itong pababang pula na to, downtrend nga yan eh, di ba? Bumabagsak. Hirap kasi magsulat basta downtrend, okay? Type ko pwede DT. Okay, pula muna tayo. Pula. Ang tawag dyan, downtrend. DT ha, DT. Yun na lang, DT. Okay? Then, itong green na nakikita mo, na sabi natin labanan pa rin yan, kaya lang halos nagpapantay, no? Ang tawag po dyan ay accumulation stage. Okay? Actually, yun ang unang-una sa lahat eh. So, accumulation. So, type natin. Green na lang para blue na lang, sige. Blue. Blue ba to? Accumulation ha, accumulation. So, na lang. So, yung accumulation stage yan, guys, ang nangyari dyan is, ito yung, parang sideways siya. Hanggang mag-breakout yan. Pak, ayun na. Yun nangyari, nag-start na yun. Nag-breakout yan. Ba yan, binaboy ko. Sorry Okay. Ayan. So, nag-breakout yan, pak, gumanon. Nag-start na. May mga seller, na naramdaman nila uptrend na, nag-cancel, no, na magbenta. Tapos tumaas yan, tumaas. Hanggang umabot yata ang 300 something, no, 300 something plus. Yan. So, tapos baba uli yan. Kaya ngayon 270, di ba? Pero normally, ang nangyayari dyan, no, babayin pa natin to. Ang tawag dito, no, advancing stage. Okay. Mayroon pa isang tawag dyan eh. Pero yung mga basic ang magandang pakinggan. No? Downtrend to, ito nag-advancing stage. Breakout siya dito. Okay? Tapos nagkakaroon ng equilibrium. Yung ganyan uli parang hawig dito. No? Yan yung muna tayo for stages of the market. Then, dito, sabi nga nila yung mahiwaga yan. Bakit ang buyer at seller ay parang ngayon yung actual na presyo ng Bitcoin Vault. Halos ayaw niyang tumaas, di ba? Nasa equilibrium siya. Ito. Ayan di ba? Halos ganun lang siya. Napansin nyo? Di ba? Di ba? Oh, yan yun. So, possible din mag-downtrend yan. Sample ito. Kaya abangan nyo yun pag nag-downtrend, ha? Ayan ang actual, ha? Bitcoin Vault yan, Saan ba yung Bitcoin Vault sulat? Ayun. So, ayan, Bitcoin Vault, di ba? So, sideways siya.
Diba? So, ang power pace kasi, halimbawa, ganyan. Medyo boring ko ang konti. May mali ako. Yan, ganito lang kakonti. Ganito, no? Equilibrium stage. Tingin ako sa cellphone, hirap. Tapos, kapag yan ay along the way, no? Umabot sa point na ang tagal-tagal na, wala nangyayari. Maaaring may magbenta ng malaki. It happened kani-kaninang umaga. So, kapag namayani ngayon ang nagbebenta, downtrend na naman. Tama? Kung yan ay maharang ng mga bidder, yung green, di ba? Ito yung green. Ayan o, bidders yan, yung mga green. Yung pula mga nagbebenta. Ito yung mga bumibili. Kapag nalabanan, hihinto na yan dito. Pero kung hindi, at magtuloy-tuloy yan, no, tuloy-tuloy, sorry dito ako natin, ayan, nagtuloy-tuloy, aabot uli yan somewhere, na, hindi na kami papayag uli. Di ba ito rin yan? Downtrend. So, ito rin yan. So, hindi kami papayag uli. Ano mangyari? Accumulation na naman dito. Accumulation na naman yan. Kuha nyo na? Ito rin yan, accumulation. So, yan ang first stage of the market. Okay? Ito una talaga eh. Tapos, advancing stage. Tapos, equilibrium. EQ na lang. Yan. Tapos, yung downtrend nga siya, di ba? Ngayon, may papanood ako yung mas magandang paliwanag sa inyo. Makinig kayo kasi ito yung aking mga pinag-aaralan ng araw din. Isang Singaporean, no? Batang-bata na magaling na trader na si Rainier. Panoorin natin paano niya pinaliwanag para mas maintindihan nyo. Ang style ko kasi Tagalog para lang sa mga medyo hirap din mag-English, no? Ready ko lang. Yan. Testing. Ayan, no? At pag-uusapan natin dito how to identify and follow the trend, no? Bakit tinawag na trend is relative? Yung market structure, ito rin yan, import pace. At ito importante, swing points, no? At yung tinatawag na last line of defense. Ayan. Sulat nyo na. Yan ang ating topic ngayon. Last line of defense. Okay? Ayan. Ito rin yan, no? Okay. Malayo. No? Okay? So, basic ito, Tawag ko dito, trading basic number 1. Ayan, no, tingnan mo, accumulation, advancing stage, umakyat, equilibrium, then downtrend. Yan muna. Ayoko kayong bigyan ng makakahilo. At dapat mahalagang pag-aralan yan. Isa-set up ko lang na itong aking cellphone ay nakatapat dito, Okay. Sorry, dahil lang, guys. Ang hirap pala ng isang kamay. Kailangan ko yatang ilapag kayo ng konti. Ayan. Okay. Si Rainier. Dali. Ay, sorry. Sorry. Kaya ba? Ready na kayo? Pakinggan nyo. Sandali lang to, yun lang mahalagang part, no? Okay. Hey, what's up, my friend? In today's video, you'll discover how to identify and follow the trend. I'm sure you know, right? You've heard the saying, right? The trend is your friend. But it's not quite as simple as the saying the trend is your friend, right? Maybe you look at a daily time frame, the market is in an uptrend. But when you go down to the 5 minutes time frame, the market is in a downtrend. So should you be buying or selling? Right? That's the first issue. Another thing, maybe you think the market is in an uptrend, and then there's a strong reversal candle, collapsing lower. So you go short, thinking that, the uptrend is over. But hey, before you know it, the market reversed and the uptrend continues and you get stopped out of your trade. So I would say these are the few common problems, right, that traders face, right? And that's what we'll tackle in today's video, how to actually identify the trend and follow the trend. Sounds good? Then let's get started. So there are a few things that I want to cover. The first thing is trend is relative. So what do I mean by trend is relative? So here's the thing, right? There's really no such thing as trend. Okay, no, this isn't some, matrix or inception, trying to confuse the heck out of you. But really, trend is relative. It all depends on the time frame that, you're looking at. For example, okay, here's an example. Let's say this one over here. You can see that euro dollar, it's in a downtrend, right? This is the daily time frame. And if you look at the 5 minutes time frame, euro dollar is in an uptrend. So can you see that there is this discrepancy over here? But
the thing is that there really isn't any discrepancy over here. The thing is that trend is relative because it all boils down to the time frame that you are looking at. So the first lesson that I want to put out to you is that whenever you want to define the trend or follow the trend, you must first define the time frame that you want to trade on. If you are wanting to trade on a daily time frame, then identify the trend on the daily time frame. Ignore the trends on a 5 minute, 30 minutes, 1 hour time frame. It's irrelevant to you. Or maybe if you're a short-term trader, you trade off the 5 minutes time frame, then pay attention to the trends on the lower time frame. That is relevant to you, right? Trends like on the weekly or the monthly time frame is really none of your concern because the time frame is so far away. Okay, so first lesson is trend is relative, and you want to pay attention to the trend on your trading time frame, or maybe just one time frame higher. That's enough. Second thing, market structure. So before we go and talk about how to actually identify trends, right, you must understand that the market, it moves in a cycle, right? It's like spring, autumn, summer, and winter. There is a cycle to how the weather moves, and similar for markets, right? The market also moves in a certain cycle, and if you're unaware of it, right, I want to share it with you right now. And by the way, if you're enjoying this video, hit the thumbs up button and subscribe to my YouTube channel. If you don't enjoy the video, right, just subscribe to my channel anyway because I talk about trading. So, market structure. Okay, so let me explain to you the 4 stages of the market. So, the first stage is what we call a accumulation stage. Ayan, It's where the guys. market, right, Yan pakinggan. is in a range, right, where orders are getting accumulated. And if the price breaks out of the accumulation stage, is where we move on into the advancing stage, otherwise known as an uptrend. And as you know, right, a trend, it doesn't last forever. Eventually, the buyers will get exhausted, sellers will come in, and what happens? Market goes into an equilibrium. Okay, goes into an equilibrium. Buyers and sellers are now pretty much in equilibrium. Eventually, right, sellers, they took control, break down, and we move on into a downtrend. And again, the market, the price doesn't go down forever. Eventually, buyers would say, hey, the price is pretty low. Come in and start buying. And then we move on into what we call the accumulation stage again. Right, this accumulation stage, which Kuha nyo, okay? Yung titulo kanina, yan din yun eh. Okay? Accumulation, advancing, equilibrium, downtrend. Very important. Okay? Very important, no? So, kailangan pakinggan nyo. Boring, nabawasan yung nanonood. Pero, yan ang problema. Naiinip ka yung iba. Hindi lang gusto boring tong topic, pero nandito yung pera. Okay? Tutuloy ko na po Napakaganda po nito. Lalo na pag in-apply na po yan, papakita. is actually this cycle over here. And the cycle of the market, it repeats again, right? So this is what we call, right, the 4 stages of the market. Paulit-ulit Now you yan. might be thinking, hey Rainer, why are you sharing this with me? Okay, so this is important, right? This is the Matrix inception moment, right? Are you ready? The reason why I share this with you is that if you can identify potential accumulation stage, for example, this one over here, potential accumulation stage, and if the price breaks above the highs of the accumulation stage, this could possibly be the start of a new uptrend. Yan. And if that happens, right, that's where you can tell yourself, hey, this could be the start of a new uptrend. Okay, apply natin dito. O, di ba parang ganyan ngayon? Accumulation yan. Pwedeng biglang mag-breakout yan. So, dapat nakaabang tayo nun. Tama? Di ba, guys? Okay. Tuloy natin. And I want to be buying. Likewise, right? Buying. If you notice that this market over here comes into a potential distribution stage, and the price breaks below this area of support, this could potentially be the start of a new downtrend, and you want to be selling. Okay? Pwede rin Don't worry, kasi- right? I'll share with you a few examples, right, to kind of hammer home this concept that I just shared with you. But this is market structure, and I want you to be aware, right, that the markets, they don't just move randomly. There is a ebb and flow to it. Not always 100% it moves in this such a nice theoretical example that I just shared with you, right? But generally, you can attach this framework, right, to whichever markets that you're trading. Moving on. Swing points and the last line of defense. So what is this, right? So now we are talking about how to actually identify trends. So when I identify trends, right, it's very important to pay attention to the swing points. What do I mean by swing points? So a trend, it doesn't
just go up in one straight line. Okay, it moves up like this. You can do a pullback like this. Then it goes up, pullback, goes up. Consolidate, make a mess on the charts. Goes up, something like this. Okay, and swing points, right? What I'm referring to is this Ayan, levels swing over here. na. The most obvious are swing lows in an uptrend. Ayan, These tingnan nyo. to me are swing points. Okay, swing points. Diyan ka Are you with me? Okay. So this is what I mean by swing points, right? This is important, right? Because they serve as a frame of reference to what stage the market is in. So let's say again, for example, market goes up here like this. Okay, so we identify this swing point. So if the market now comes down lower and goes up here, hey, now this level over here could be what I call the last line of defense. Because if the price now were to break and close below this so-called area of support, right, break below it, now is where I can conclude that this market might potentially move into a Downtrend. declining stage, right, a downtrend. Okay, so this is what I call the last line of defense, right? At which point on your charts, right, where if the price breaks out of it, right, it will change the dynamic of the market. It will change the direction of the trend, or it will, confirm the direction of the trend. Okay, so I know it's quite a bit over here, right? So let me just walk you through a few examples, right, to what you've just learned so far, and it's all gonna make sense. Trust me. Okay, euro dollar. So let's look at the daily time frame. Okay. Ang sample niya dito yung dollar eh. Medyo baka malito yung mga crypto traders, no? Forex po ito. So maganda lang yung chart. So, kung medyo wag yung pakinggan yung part ng euro dollar, no, na pairing, no, sa forex, matututo pa rin po tayo. Okay, si Rainier po ay nasa YouTube po yan, no? Subscriber din po ako niyan. Napakarami pong nakikinig dyan, napakalawak ng maituturo niya. And aside doon, meron tayong sariling Filipino version na training, no, ng magaling nating partner, si Koy Kits, no, from Bahrain. Okay, so one of these days, ang sabi niya kasi next week, pero gusto ko nga dali-dalian na niya eh. Okay, yung ETHP po, sorry ha, bullish yan, pero may nakikita kasi kaming hindi maganda niya. Actually, ididemanda yan ng Coinil eh. Kaya hindi ko bibili niya kasi anytime baka bumagsak, no? May kasuhang mangyayari sa Coinil saka sa ETHP. So yan, labas ko tuloy yun, no? Yun ay fundamental analysis na. Tuloy. So you can see over here, daily time frame, right? I would take this as my trading time frame, and I only want to identify the trend on this time frame. So where is the obvious swing points over here? So from what I'm seeing over here, this to me is an obvious swing point, swing high. This one here, and this one here. How do I define it? It's quite simple actually. The levels that stick out, the most obvious ones in your face, those are the swing points you want to refer to. As you can see, there are minor swing points on the chart, like like this one here, maybe this one here, but I don't really want to pay attention to them because they are not major swing points to me. Okay, so this needs a little bit of practice, but really whenever you glance at the chart, right, the first points that your eyes quickly identify, those are major swing points that you want to take note of. So again, it'll be this, and this one over here, and possibly this one here. So now, what is the trend? Well, you can see that the swing points are pointing in one direction, right? It's now making a lower. Okay, nakita niyo yung point niya dito. Magandang sample niyan yung actual na sa actual natin tingnan, no. Tingin ko ang nagkakaganyan ngayon, alam niyo ito, tingnan niyo ha. Oh, hindi ba yan parehas? Si Bitcoin downtrend siya ngayon. Ayun yung mga swing points na sinasabi niya, nakikita niyo yan. Balik ko dito ha. Nakikita niyo yung pino-point out niya. Di ba? Natututo kayo. Ano yung actual, ano yung by theory. So, sa Bitcoin nangyayari ngayon, no? Okay, mga swing points, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Tama? Kuha nyo? Mga major yan. So, yan yung para ma-analyze nyo, no? At nasan ngayon dyan yung last line of defense. Pero kung titingnan, kitang-kita naman, guys, downtrend eh. Di ba? Kitang-kita. Tayo ay ano ba tayo, one day? Teka lang po Sige, paano ba maano yung screen? Escape. iPad kasi ito eh. Paano ba ang back ng iPad?
Aha. PTC. Okay. Ayan, yan. Oh. Yan yung pinaliit niya. Kuha nyo, no? Kasi ito yung buy order and sell order. Teka. Ayan, no? So, yung green uli, yan yung mga bumibili. At ito yung mga nagbebenta yung pula. Lumalabas, mula kanina, pababa siya ng pababa. No, kung magkano yung highest siya kanina, downtrend siya. Okay? At may effect yan, kasi si Bitcoin yan. Pero tingnan mo, kahit kanyan, bakit si Bitcoin bot hindi na bumaba sa sobrang baba? Ibig sabihin, malakas yung tinatawag na support. Yan ang ating next na pag-uusapan, yung tinatawag na support and resistance. Okay? Ang dali lang po, ina-open ko lang yung MXC. Ayan, tingnan nyo guys. Ang Bitcoin Bolt, kahit nag-downtrend si Bitcoin, naka-sideways pa din, di ba? Kakasamba, maganda tayo. Ayan o. So, kung pag-aaralan natin yan, malakas ang support ngayon ni Bitcoin Bolt. Kasi dapat kahit paano may effect siya. Okay? So, ngayon, gusto nyo bang tapusin natin to? Kasi nasimula natin, no? Kunin nyo muna yung idea. No? Magagamit nyo rin po kasi. Highs. So the trend now, it's towards the downside. So if you are a trader and you see this chart, you're trading off the daily time frame. If you want to trade with the trend, you want to be looking for selling opportunities. Selling. So now, let me ask you, at what point, right, would you want to be a buyer? So at what point, right, is the last line of defense over here that you see on the Kaya euro dollar? nakabibili. Where is the last line of defense? If you ask me, right, this to me is the last line of defense over here. So if the price comes up here, and let's say it breaks out of it, right, this is where I would shift my buyers from being a seller to a buyer. I want to be a buyer right now because again, you've seen earlier the 4 stages of the market. After a downtrend, after a declining stage, right, the market could move into a potential accumulation stage. And Okay, ulitin natin yung sabi ng Tagalog, no? Andito siya ngayon, di ba, downtrend. Kailan ka daw bibili? Somewhere. Hindi mo, actually guys, hindi mo agad naman makukuha, no? Pero kung lalayuan mo yung time frame, parang ito, literal na nila yung screen, makikita mo saan yung support and resistance nag-meet eh. Teka, ang support, no, para makuha nyo, Tagalogin ko yung layman's term, yan yung sahig. Okay, sahig. Ang resistance, bubong. So, naglalaban yung green sa red. Green yung support, red yung resistance, no? So, ano ngayon yung nangyayari? Yung kagaya dito kanina, ayan, no? Ang support natin dyan yung mga berde. Yan yung mga bumibili, resistance. So, ano nangyayari dito? Namayani yung mga nagbebenta, no? Kaya malakas ang resistance, no? Sunod-sunod yan. Na overhaul, no? Yung mga buyer. Pero, hahanap pa ng timing na doon ka naman bibili. Okay? So, yan yung hinahanap namin lagi. Kaya nagtataka ako, nung bumagsak nitong 3 days ago ba yun, hindi pa kayo namili. Dapat namili kayo. Kasi, nag-downtrade nga ng katakot-takot eh. Di ba? So, it's a time to buy. Kaya nga ako, papindot-pindot ako nung nakabili ako sa 175, 100, no? Meron din yata akong 290 nga eh. Kasi, ang strategy ko, pabili-bili ako ng pautay-utay. Okay? So, na-practice ko na kasi yun eh. So, pero yung pinakamalaki ko, syempre, yung pinakailalim. Okay? Banda dyan. Okay? Yun yung sinasabi niya. Hahanapin mo yon, ipa-plot mo yon based dito sa previous niya. Kaya yan ang pinili niya yun, di ba? Yun tinatawag niyang last line of defense. Wherein nag-meet ang support and resistance. O nag-meet yung mga buyer and seller. Maganda-ganda na yan eh. Okay? Unless, ibang usapan yung talagang, of course, yung ina-attack nga ng whales, talagang pinababagsak. Pero, sabi nga ng biroan namin, mauubos yung pera mo. Pag naubos na, paakyat na naman. Yan, di ba? Ang Bitcoin Bolt. So, sige lang, pabagsakin mo ulit this time dahil tinuturo ko na sa mga leaders natin, sa mga nakikinig, di nakaabang na kaming bumili. Di ba? Ibalik mo sa 90 yan, marunong na ngayon yung mga Pilipino. Di ba guys? No? Tama? Yes, di ba? it seems like a potential accumulation stage, right? This whole area. If the price breaks out of resistance, I mentioned earlier, this could potentially be a start of a new uptrend. Okay? All right. So this is how you use, right, the concepts that I just shared with you earlier. Identify the major swing points and the last line of defense. And on top of it, right, you're aware of the market structure, the 4 stages of the market. So this is for euro dollar. Let's move on to another example.
gold, right? Daily time frame as well. So if you look at gold, okay, what I'm seeing right now, let me just reset the chart. Okay, so one thing to point out is that whenever you do your analysis, right, you want to have the same number of bars on your chart. If not, your analysis will go haywire. For example, like say I look at this chart at this point in time right now and do my analysis, but if you see that if I zoom out, the whole analysis will change because the landscape of the market that you're looking at, the number of bars on your chart has increased, and your swing points, your last line of defense, everything, right, will change. So my suggestion is stick to one time frame and stick to the same number of candles that you're looking at on your chart. For me, in this case, in this example, I just reset the chart and just look at this, right, for what it is. Okay? So again, for gold, I'll ask myself, right, where are the major swing points? This is the major swing points here, 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 and this one possibly over here, right? So you can see that major swing points, they're all pointing in the same direction. It's in an uptrend. So if you want to follow the trend, look to buy. So now the question is, where is the last line of defense? If you ask me, this last line of defense is somewhere about here. It's a bit special because we have this upward trend line as well, but it's pretty much this whole area over here. So if the market were to break right below this area of support and below this this trend line over here, okay, I would say that, hey, you know, now the market is in a transition, right? It has breakdown of this potential distribution stage, and the market now could possibly move on into a downtrend, and I want to be looking for selling opportunities. Tama. Okay, but if that doesn't happen, right, my bias is still to be a buyer in this existing uptrend. So this is for gold. Make sense? Okay. Wait tayo. Apply naman natin sa nangyari sa icon, sa ICX kahapon. Okay? So, ito si ICX. Ngayon, kung palalayuin ko yung, kasi ang time frame ay 1 hour yan. Ang lowest, diba, ay 5,457, no? Zero, wala pang $1 kasi yan, no? 0.5457. Then, umabot ng, 0.6692. Teka nga. Medyo mali. Naka 1 hour pala ako. Kahapon pa to. Sorry ha. Yung 6692. Umaba ulit ito kagabi. Pero sige, tuloy natin. So, from 0.5457, teka, mas maganda talaga layo ko ha. Sorry guys. 1 hour kasi. Hindi nyo makukuha. 15 minutes. Ayan, yan. Mas maganda tingnan, no? Asan ba yung pinakamababa dyan? Ayan, no? 5548. Kita nyo guys. Di ba ang lowest Teka. Ayan, di ba? 5548. So, ito yan. Kuha nyo. Ayan, no? Yung pumitik dyan sa yan na yung pinakamababa. So, yan, madalas yan. Tandaan nyo ha, bago ng accumulation stage na yan, yan ay galing saan? Tingnan nyo ha. Hindi ba galing sa downtrend? Kuha nyo? Kuha. Ayan, no? Downtrend. Tama. Ayan yung mga swing points, major swing points na sinasabi niya. At nung maabot yung downtrend, no, kahit nga bumili ka dito somewhere here, kasi di man talaga makukuha ng perfect, no, ang pinaka-timing, no. Sabihin natin, kahit ang lowest ay 5548, nakabili ka sa, kasi ako basa ko na alam na namin mababa na yung 5548, kasi nag-7, 7,197, yung isang araw, no, nakapagbenta ako ng 7,150, ganyan. So, imagine, 0.7150, umabot na ng 0.56 pa yan, bibili na ako So, ngayon, nag-accumulation konti, at ngayon, ano nangyari? Tingnan, ang current price, 6,299. Kuha nyo guys, kahit na nakabili ka ng, 5,6 o 5,7, pakay ka 5,8 6,2 ngayon. Is it good or very good? Very good. So, dapat layuan mo yung time frame, no? Para mas makita mo yung bigger picture. Ayan na yung V pattern, kita na Alam mo naman natin pag letter V, di ba? Nag-bullish na ulit, no? At may kinalaman po dyan si Ethereum, okay? Naalala niyo sabi ko sa'yo. Pati pala si Bitcoin kahit paano. Hindi ko natingnan si Bitcoin kanina. Okay. So, i-check natin yung may nagsabi 8K daw si Bitcoin kapag. Honestly, nalagpasan ko yun. Opo. Kita mo kahit ako nalagpasan ko. Okay?
Sigurado ka dyan. Napaisip tuloy. Na-distract mo ako, Pipoy. Pag-usapan niya. Ay talaga. Anyway, balik natin. No? Are you learning, guys? Are you learning? Medyo boring akong kausap. Alam mo na, puyat. Pero sa kagustuhan ko na, wag nang maulit na, imagine panahon bumili, doon nagbenta. Abay, ang dayaman nyo sana ngayon. Tingnan mo si Paul Bryan, naka 3 to 4 million. Isang araw lang yun. Ulitin ko buy USDT. Ayan, USDT. 1 USDT is equal to $1. So, $100 ito, no, is equal to almost 100 USDT. May konting charges lang. Yan ang entry point natin para makapag-trade, no? Then, kapag nakapasok na, nakapondo ang yung USDT, gaya nito, dali ayan, may nangyari napindot ko ba? Hala? Kaya nito, 2669 USDT. Kunyari, bumili ka ng $2,000 dolyar. Magkano sa piso yan? $2,000 dolyar, humigit. Kwenta nga tayo, 2664.99. Hindi kasi peso yan, US dollar nga. Times sa 49 or 50. Okay? Nakabili ka na niyan, no? Yung mga nagtatanong naman ng USDT, medyo i-research yun, guys. Okay? Kasi iba-iba yan pakarami, iba sa Binance, no? Iba sa mga exchangers, no? Kung hirap ka, mag-Coinstat page ka, ang bili mo na lang yung BTC. Yun nga lang, fluctuating yun, hindi siya stable, no? Pero yun ang madali kasi ngayon, okay? Nandiyan na yan sa Coinstat PH. At ayoko rin kasi yung nag-ano ko ng USDT kasi ginagamit ko rin, opo, no? Unless grupo kita, medyo minsan nag-a-assist ako. Kailangan no, ng USDT. Ayan, okay? Ano ba, bumili ka niyan? Magkano ba yan? Pakwenta, 2664. Ano ba yan? 99. Ayan 2664.99 times mo lang sa 50 more or less. Kasi halos, minsan 50 point something. Yan ay 33,000 pesos. Di, may 1 pala. 133,000. Kung may ganyan ka, tapos kaysa naman natutulog sa bangko, no? Di binili mo ng USDT na halos $1 is equals to 1 USDT, di ba? Latay natin. Natali naman intindihin $100, di 100 USDT, more or less, di ba? Halos, kung mabawasan konti, 99, di ba? Ang point something. Ang point ito, nakapasok yung perang papel mo sa platform. Nandito na. Magkakaroon ka ng wallet diyan, no? Ang pangalan USDT. Ito nga po yun, di ba? So, yan, pwede ka na mag-trade kasi ang pairing mo, teka, naghang. Ayun, kumana ulit. Di ba ang pairing, BTC, ayan / USDT. Ay, sorry, nangyari. Di ba? Yan ang pairing, okay? So, nagka-idea kayo, okay? So, close ko na to. Paano ba to? Yan, balik tayo dito Okay. Saan tayo? Okay. Dali Ayan sample. Cancel ko to. Nagahang siguro kasi tagal kong hindi ginamit. Dali lang guys Balik tayo dito. Play ko muna to. Sige. Try nyo intindihin. Hindi nyo makukuha na isang panooran pero makakatulong. Okay, let's see what else I can share with you, right? A few more examples to really right? Hammer home the point. Let's have a look at this market. This is the 10-year T-note futures, right? Why not? So again, I just reset the chart. Again, same thing. Guys, masyado na matagal yung 10-year. 10-year ba sabi niya? Overview, pero sa crypto kasi mabilisan ang laro. Okay, iba na lang ang next nating pag-aralan. So, ayan balik tayo sa USDT. Ayan yung kanina, di ba? May 8,000. So, magkakalaban kang ganyan. Pwede ka na mag-trade. Yun yung buy. Pindot ka lang. Bibili ka isa. Isa. Sakto, madaling intindihin ng isa. Di ba? 1. Magkano presyo? Di yung current price ngayon, ayun 269. Di ba? Okay, kuha nyo. Pag malikot na malikot yung market, pwedeng pindutin yung market. Pero sa ako na to, yan. Mag-direct term muna tayo. Ang current price niya, yan
to 69.53. Kung walang magbenta sa'yo, bumili ka dyan sa somewhere dyan sa taas, sa mga pula na yan, to 69.92, mga cents lang naman ang pagitan. Ako kasi minsan pag naiinis ako, binibili ko talaga, sumisipa ako hanggang doon sa taas. Ngayon, analyze natin yung mga seller, yan yung seller, para makita mo lahat yan, pindutin mo to, yung pulang-pula na yan. Kaya ano yung pula na yan, tingnan, magiging pula lahat yan. Di ba nawala yung green, pula? Ayan ang dami, di ba? So makikita mo may mga nagbebenta 13 peraso sa 271, 20 peraso sa 270. So yan yung sinasabi natin resistance, di ba? So nagkaka-idea kayo ngayon, ito yung inyong mga babanggain, no? Para makalampas tayo sa price na yan. Pag nagkaroon ng momentum stage uli, yung tinatawag ko momentum attention, no? Kaya continuous dapat ang education, no? Para may pumasok ng mga trader. At lalo na yung corporate university, lalo na paglabas ng video, paano gamitin yung Bitcoin Vault. Sigurado ako magbe-breakout tayo, laabot tayo ng mataas. So ngayon yung time mabili. Kahit yung presyong yan, 271, mura yan. Ako, mura yan. Kung long term pinag-uusapan, kahit next month, 1 month, abay tubo ka pag bumili ka ngayon. Sigurado yan based on experience. Kasi maraming i-release si company. Tapos may application pa tayo ng secondary license or investment contract sa Pilipinas, yung mining natin, di ba? Incidental lang naman ng Bitcoin Vault doon. In-apply natin yung mining, di ba? Okay. So, okay, yan yung mga pula, no? Yan yung mga nagbebenta. Tingnan natin, no? Kahit dito, layuan ko pa, ha? Ayan, no? 270 na. Ayan, no? May nagbebenta 32 sa 279. Tama, no? O ito 150 pieces sa 280 and so on and so on. Okay, punta naman tayo sa mga green. Yan yung green. May namimili ng 47 kung bababa doon 368, may 30 piraso sa 367. Okay, so yan yung yan naman yung mga support. At occasionally, pag halimbawa ako napagtripan ng tawag bigla ako nag-command ng malaki diyan, ubos yung pula na yan, taas yan. Minsan may timing. Hindi naman lahat maubos, pero kahit paano aakyat hanggang dito. So, nag-react yung market. Yun ang napansin ko sa akin Kaya ngayon, medyo hindi ko na nilalive yung trading ko kasi marami ring nanonood na ibang malahi o kaya na-recorded to o kaya Pilipino na marami ring budget. Siya naman nang nagbenta kasi niya alam niya bibili ako. Di sayang, imbis na uptrend na. So, hayaan nyo muna na training muna tayo. Now, alam nyo na yung buying, yung selling. Okay, titingnan nyo rin yung volume, ha? Ayan, saan ba yun? Teka. Ito, nagsisimula pa lang kasi may 7,000 plus daw na BTCB. Ngayon, naglalaro. Okay, alam niyo naman, ang isa niyan, 200 plus. Tama? Volume. Pag kayo nagte-trading, tingnan nyo yung time frame. Ngayon, ako'y naka 5 minutes. Ibig sabihin, kada kandila, ang tawag dyan candle ay 5 minutes. Ngayon, gawin mo yan na para bigger 15 minutes. Magbabago yung chart. Ngayon, kada isa niyan, 15 minutes. But still, kung tignan mo, halos pantay lang, diba? Hindi talaga siya yung sobrang laki nung tinataas. Yung full screen natin. Diba? Dito lang nangyari yung yung thing din ito yun yung kahapon ba yun, lalo na to, sarap mo. Kayo natakot no, pero sarap yan, pera yan magkano yan, tingnan mo magkano, tingnan mo magkano yan, ay, hindi nyo makita yan 100, taas ko nga to 199, di ba, 0.45. Wow. Kung hindi ka naduwag yan, bumagsak yan, namili ka, abay tubong-tubo ka ngayon sa $270. Tama? Kahapon lang ba yan? Kasi 15 minutes kada isa Sabi natin 2 days ago. Imagine sa 2 araw, kumita ka ng ganyan. Pandemic ngayon. Di ba may pera sa crypto trading? May pera talaga. Okay? So, huwag ka matakot sa wing nagda-drop. Yun nga hinahanap natin So, next time na mag-drop, dapat, naka-ready mo? USDT. Di ba? USDT. Diba? Yung dollar ba o yung peso mo, ibili mo na ng USDT coin, stable yun. Para makapag-trade ka. Para makapamili ka. Diba? Ayan diba? Kunyari sa iyo yan ready ka na. Diba? Bumaba ka lang, naka-ready ako. Pwede mo nang i-command dito Diba?
gusto mo i-command dito, kunyari lang ha, 199 di ba? O 199, o yan. Yung 2664, di-divide nyo sa 199 yan kapag tinodo mo. Ang makukuha mo, 13 peraso. Tapos, buy mo na yan. Pwede na yun kahit wala pa. So, pag binay ko yan, sige na, buy na natin. Wala namang, buy. Ayun lumabas, di ba? Yung oras, ayun ngayon, yung buy, saka yung 199 yung price na pinili ko na buy, di ba? At 0 pa daw, hindi pa na-fill 0 out of 13, di ba? Gusto mo, hayaan ko muna yan, para mali yung buwaba, di ba? Mamaya ko na i-cancel kasi, so, password yan tuloy. Depende ko pag may mag-panic sell ulit. Di ngayon, this time, tuwan-tuwa ako pag may nag-panic sell. Nakakumanda ko Okay, pero yung nangyaring 89 o 90, tiyatanong ako ng iba, maulit pa kaya, sir? Abay, depende. Pero kung ang tanga naman nung gagawa nun, kasi natuto na yung tao, nakita na bumalik yung presyo from 90, nag 320, ngayon at 270, diba? Naglalaro doon, 270, So, meaning, parang katangahan na magbenta ka ng pababa, diba? Unless may intention ka talaga. Pero this time, ready na ang support, Ang Philippine team, ready na yan. Ako rin ngayon, nag-ready na. Ibenta ko ngayon hammer, di ba? Gusto kong ibenta lahat Pati yung bahay ko, gusto ko ibenta kasi sarap, Sarap nun, nung 90. Ay, nako. Okay. Iba naman ang pag-aralan natin. Ready pa ba kayo? Ha? Ready na. Ito naman tayo. Yung candlestick pag-aralan natin. Standby lang. Yung iba, advance, hindi ko pa pwedeng ito. Hey, what's up, my friend? So in today's training, right, you will learn how to read candlestick patterns like a professional trader, even if you are a noob like beep, right? So this is my promise to you, right? Is that even if you have no experience with candlestick patterns, you have a bit of experience, but you're overwhelmed by the sheer number of patterns. Don't worry, because in today's video, I will show you a simple method to read candlestick patterns like a pro without memorizing a single pattern, right? Without getting confused by the sheer number of patterns and without getting overwhelmed. It's very simple, right? If you just follow my simple procedure, alright? So let's kick things off, right? First and foremost, the basics. So candlestick patterns is a way to show prices on your chart, and it's not the only way. You have stuff like bar chart, line chart, etc. So candlestick patterns is one of the more popular approach, and when you are dealing with candlestick patterns, right, you must be aware that there is 4 price point, right, for every candle on your chart. It's the opening price, the high, the low, and the close. So when we talk about a higher, it's the highest price point, right, of the candle at a particular point in time, and the low is the lowest price point of the candle within that particular point in time, right, depending which time frame you're trading on, whether it's in the daily, weekly, or monthly. So let me explain. So candlestick patterns usually have 2 popular colors, the green and the red bar. Sometimes it might be white and black depending on the settings that you use, but more commonly it's red and green. So for example, over here, this is a green candle. What a green candle means, right, is that the price has closed higher for the time period. Okay, so the opening price is always here for a green candle right here. This is the opening price. This is the closing price. This is where the price is closed within the time period. And this over here, right, the highs that you see and the lows over here, we call this the wicks, right? Some people call it upper shadow, some call it lower shadow, but just treat it as call it a wick, right, to make things simple. So this is the upper wick, the lower wick, and the upper wick, right, signifies, right, the high of the time period. The lower wick, right, signifies the low of the time period. And you might be wondering, hey, right now, what is time period exactly? So here's the thing, right? Candlestick charts, candlestick pattern, it can be shown on different time frame, the daily time frame, the weekly, the monthly, the 5 minute, 15 minutes, 20 minutes, whatever you desire, right? It can be shown on the respective time frame. So let's say you are looking this green candle on a daily time frame. What this means is that this is the opening price of the day. This is the closing price of the day. This is the highest price, right? And the price is actually when, right, within the day itself. Okay, the highest price point within the day that the market did move towards that high. And this is the lowest price point, right, within the day itself that the price actually traded to. So this is what we mean by, the high of the day and the low of the day. All right. So likewise, right, for this one, the red bar,
very important feature is that the green and red bar, their opening and closing price is at different location. When you see a red bar, it means that the price has closed lower for the day. So for the price to close lower for the day, where must the open be? The open must be here, right? Here, this point, opening price, and this is the closing price. And likewise, this is the high of the time period, and this is the low of the time period. So let's say you're looking at this on the 1 hour time frame. So this is the highest price, right, that the price made within the last 1 hour, and this is the lowest price that the price went to within the last 1 hour, right? So if this is a 1 hour candle, okay, so this is the basics of candlestick patterns and how to read it. Okay, actual, diba? Candles. Kunyari, ano to, 5 minutes kasi to eh. So, ano yung high? Kita nyo na, di ba? Yung bawat isa ng candle, magandang sample ito yun. Ayan. Dalawang 5 minutes nag-meet. Ito, itong dalawang to. Ayan yung... Ayan. Yan. Di ba? So, lumapot siya dito, pero bumalik. Kaya yun, nag-entry point ng pula. Okay? Kuha nyo. 5 minutes siya na. Okay. So, bumaba siya uli. Pero yung support, sumalo uli doon. Nangalahati halos, di ba? Tama. So, yun naman ang entry nung pulang pangalawa. Okay? Nung next. Tandaan nyo depende sa time frame. Okay? Ganun magbasa ng, ng candlestick. Huwag kayo matakot. Candlestick nga tawag eh. Kandila lang yan. Okay? May green, may pula. Ang green uli, syempre, bullish yan. Yung red, medyo nagda-downtrend yan. Bearish na. Okay? So, tuloy natin. And here's the thing, right? For those of you who, if you don't dabble in candlestick patterns for a while, right, you will face this problem. And what's this problem? It's this, right? There are so many patterns out there. You have the three white soldiers, the bullish and engulfing, shooting star, hammer, harami, doji, etc. And if you memorize all this, weird naming patterns, right, it's a matter of time before you get overwhelmed. Okay, and really, right, memorizing patterns is not the way to trade the markets, right? So this is a problem that I face personally, and I suppose, right, many traders would encounter something similar as well. So what's the solution to this if you don't want to memorize candlestick patterns, and at the same time, right, you want to know the meaning behind it? So my suggestion is this: every time you look at a candlestick patterns and you are not sure what it means, right, ask yourself these two questions, because when you ask yourself these two questions, right, you will gain clarity, right, that you've never seen before. Okay, it's kind of like an X-ray vision, right, and you'll see something, right, that most traders will never see, right, if they are always trying to memorize patterns. So here's the first question: where did the price close relative to the range? The power of this question, right, will tell you who's in control. Is the buyers in control or the sellers in control, or nobody in control? Okay, so here's how it works. So if you look at this right now, this green candlestick pattern, right, it tells you that the price has closed higher for the time period. It opened over here and it closed here. So you notice there is no lower wick, right? So in other words, the opening price is also the low of the day, right? Let's say this is a daily candlestick pattern, right? Then the opening price is also the low of the day. And notice that there is an upper wick over here. Okay, so one thing you notice is that the price, right, it closed, right, near the highs of the range. So what exactly is the range? The range, simply put, right, is the distance between the highs and the lows. So this is the highs, okay, and you go all the way down, and this is the lows. Okay, so this is the entire range, and you notice, right, the price is actually close here, which is near the highs of the range. This is where it closed. Okay, and this is the highs, and this is the lows. The price actually closed near the highs of the range, and this tells you that, hey, who's in control? The buyers are in control, and that's why they are able to. Kuha nyo yan, guys. Sinong in control based dyan sa candle na yan? Daily ang kanyang time frame na ginamit. No? Sa isang araw, kunyari, kahapon, sino na mayani daw? Kitang-kita naman, di ba? Yung tuktok ko, konti lang in-adjust, no? So, ang may control, mga buyer, di ba? Mga bumibili. Kaya tumataas yung coin. To close the price right near the highs of the range. Another example. This one, yes, it's still a green candle, right? The price is close above the opening price, but is the buyer in control? Are the buyers still in control? Well, again, just use this question, right? Where did price close relative to the range? So where is the range? Well, this is the highs, which is here, and this is the lows, right? Opening price and the lows is the same price point, so this is high, the lows, right? So this is the entire range of the candle. And now, where did the price close, right, relative to the range? If you look at this, right, the price actually closed over here. This is the closing price. So let's say it's over here. Closing price is here, highs is here, and lows is here. Now,
we are seeing a different picture than the one previously, right? Why is that? Because now you realize that the price, it only closed marginally higher, right, relative to the range. What does it tell you? It tells you that at one point in time, right, the buyers were actually trading near these highs over here. And from these highs, right, to this close, right, for that to happen, right, it means that sellers at one point in time, right, they have to come in and push the price lower down all the way to this close over here. This tells you that in the background, right, there is selling pressure lurking around. And this is a sign of weakness. So yes, the price did close higher within the time period, but you can see that there is a strong price rejection, right? Strong selling pressure in the background, right, that caused the price to actually just close marginally higher within the range. Okay, so this question tells you who's in control. So at this point, you look at this candle, it tells me that the sellers, right, are actually the ones in control. Okay, where did the price close relative to the range? Okay, second question is this: what's the size of the pattern, right, relative to the earlier ones? Then this question, right, it gives you or tells you the conviction behind the move, right? It tells you whether is there really strength behind the move, right? Is it really a smoke screen or is this for real? So let me explain what this means. So if you look at this chart, okay, notice that this is the retracement. Okay, but and you look at this, right? This tells you, if you studied what I mentioned earlier, it tells you that the buyers are in control, right? The price has actually closed near the highs. But if you look at the range of this candle, the most recent candle over here, relative to the earlier candles, you notice that the range of this candle doesn't really signify much, right? It's not really very large, right, compared to the earlier ones. In fact, in terms of the range of the candles, in terms of size, it's pretty much the same. So this tells me that there really isn't any strong buying conviction behind this candlestick move, right? Really isn't anything, phenomenal or anything outstanding. Okay, but when you compare this, right, with this one over here now, okay, you look at this, right? This is the retracement, and now you see this big candle over here. Look at the size of this most recent candle. Look at the size of it relative to the earlier ones. This tells you now that there is strong conviction behind the move. Not only are the buyers in control, but there is also strong conviction behind the move. Okay, can you see where I'm coming from? So when you look at this candle, right, answering the second question, right, what's the size of the pattern relative to the earlier ones? It tells you, right, the conviction behind the move, whether is the move real or not. Okay, so this is what we are trying to understand over here. So once you understand these two questions, right, then you pretty much, right, can actually read any candlestick patterns, right, that you come across. Just need to remember the first question: where did the price close relative to the range? It tells you who's in control. And the second question is, what's the size of the pattern relative to the earlier ones? All right. So bonus, right, just one final bonus tip for you is that candlestick patterns, they are very versatile. You can actually combine them, right, across different time frames, and you can actually, visualize, actually see, right, what the pattern will be on the higher time frame. Does it make sense? Well, let me give you an example. So if you look at this pattern, right, let's say on the 4-hour time frame, right, you have this bearish bar over here on the 4-hour time frame, and the next candle you have this bullish bar over here. So when you go up to the 8-hour time frame, okay, you will realize that the candlestick pattern will look something like this hammer over here. And how do you get this picture of this hammer over here? Very simple. You take the first candle, the opening price of the first candle, right, it will be the opening price of this candle over here. The closing price of this second candle, which is here, the closing price, will be the closing price of this candle over here. And then the highs, right, within these two time period, right, the highs within this 8-hour time frame, right, the highs and the lows, right, will be exactly the highs and the lows, right, for this 8-hour time frame candle over here as well. Okay, so sometimes if you are looking at the chart, you don't quite understand what's going on, man, and what's going on, right, who's in control. One candle is green, one is red, so what now, right? What you want to do is just combine these two candlestick patterns, and you will have a clearer understanding, right, of who's in control, right? Let me give you an example with a real chart, shall we? Look at this. Okay, so for example, let's say somehow or other you look at this chart and you wonder, man, Rainer, look at this, Rainer, this is so confusing, right? One moment the candle is green, next moment is... Teka na, kinakabahan tuloy ako. Hindi ko kasi matiis dito kuha nyo pa ba? Okay, huwag ka mag-alala, series ito. Napapansin ko nababawasan na yung yung client natin. In a way, hindi nyo kaya to talaga sa isahan lang. Okay, kaya recorded ito, panoorin nyo po uli. Ngayon, kung hindi nyo kaya, abay ang suggestion ko, mag-mining ka na nga lang. Kasi gaya ngayon guys, i-remind ko lang kayo ha,
mas maganda mag-mining ngayon, no? Mag-join kayo sa mga nag-i-invite sa inyo about mining. Bakit? Kasi mas madaming BTCB habang mababa ang presyo niya. Tama ba? Tama, di ba? Mas madami kang makukuha ang BTCB kasi mura siya eh. So yung halimbawa, may nakuha ka na na maggagaya ko, na-close ako ng platinum. 10% noon, di ba? Magkano yun? Magkano ang 12.4? 10%. Di 1.2 ba? 1.240. Ano yun guys dahil BTCB ang ibabayad sa akin, ang daming BTCB kaysa nung mahalang BTCB. So, ewan ko, baliktad talaga yung mundo Ngayon talaga ang dapat malakas. Ngayon dapat marami kayong madala. Kasi swerte yung mga kukuha ng mining plants, no? Sa mining city. Dahil, tawag dito, madami silang makukuha ang BTCB. Diba? Alam nyo na yun, kukuha nyo. So, yun ang gusto kong maintindihan yung lahat ngayon, no? Pwedeng pagsabayin yan trading, no? Itong mining, tapos i-share mo yung business, meron ka commission, yung affiliate marketing, okay? Kaya iniinayahan ko kayo na pag-aralan ito kasi ang Bitcoin Vault po guys, nakatakdang magkaroon ng pitak o pangalan yan sa industriya dahil sa taong ito na si Sir Eyal Abramovich, no? A serial inventor, a genius, no? Eyal, sabi diyan, has been involved in digital mining since 2015. He is a serial inventor and innovator who founded Minebase. Matagal na po yung mining company niya yan. Bitcoin pa lang. Mining company based, no, ang office sa Poland. Pero yung kanyang maminahan, nakakalat po yan sa buong mundo. So, kailangan yung mapag-aralan na yung coin na ito na kanyang ilalabas na next month ang announcement, no? Gumagana na yung pinakamaganda dyan, alam nyo, itong dati kasi even Bitcoin, store value lang ang purpose. Pero, ang kaibahan ng Bitcoin kasi marami nang na-hack dyan Saka yung magkamali ka lang ng letter o number sa wallet na padadala mo. Wala na goodbye na yung yung parang may na-experience yung hindi ako yung mga kaibigan kong ganyan. Talagang wala na. Goodbye na yung pera nila. Sa Bitcoin Vault, no? Ito, Bitcoin Vault, what it offers, merong protected from theft, pati yung pagkakamali. Kasi, meron pong recovery key, within 24 hours. Hanapan mo ko ng ganyang ibang coin na nare-recover. Wala So, yan yung coin na lalabas ngayon na may market need. At naniniwala kami na tataas yung value ng coin na yan kapag yan ay ikinalat na. Kasi hindi pa na itetest Balak ko, once na mag-start yan at na-i-demo na sa Europe, yung mga leader ko magpapadalahan din. Mag-demo tayo guys, no? Nagpadala si Sir Gab, no? Papunta kayo bibilin, sample. So, tapos kunyari, nagkamali. Ibabalik natin ngayon. Wow, powerful, di ba? So, ano mangyayari? Di pag yun ay kumalat na, tataas ang value na nakikita nyo to ngayon. Plus yung listing pa sa CoinMarketCap. So, tanungin ko ulit kayo, kailan dapat bumili ng Bitcoin Vault? Kailan dapat mag-mining? Para marami yung makuha mo na tipak, no, ng pagmimina ng Bitcoin Vault. Abay ngayon. Diba? Silipin kaya natin account ng asawa ko. Dali meron siyang tinatabi dun sa, mayroon palang kumita na isang account niya. Ayun, may 4 siya, 4, diba? Pagkaloy niyan, 1, 2, diba? Tinatabi niya yan, kada may, hindi pala tinatabi, isang account niya na nagta-times 2 yung aking, affiliate marketing. So, meron siyang $1,200. Magkano sa piso rin yan? Mahina pa ngayon. Pero madami-dami yan. Madami-dami. Paano ba tingnan to? Madami-dami yung Bitcoin Vault. Yun yung gusto ko makita nyo. Na dahil hindi naman kami gutom, maitatabi namin yan. Aba, yung malaking bagay. Maliit lang to Hindi ito platinum Ito yung extra lang namin account Barya-barya, diba? Hindi mo mapupulot. Kaso, tingnan mo. May 200 siya, sumusulpot. Yan yung malaki-laki dyan. Yung 0.466. Itabi mo lang yan, biglang pag dumoble si Bitcoin Vault, no? Ganyan pa rin, 0.466, pero 400 na yung value. Diba? Nakukuha nyo guys. Na yung pagbabago ng presyo, tinatagalog ko na nga So, ayan asan ba yun? Bakit siya? Ayan may mga 700 siya dyan, diba? Mapupulot ba yan? Diba? 1.7 yan, yung isang yan. Hindi ito gumagana ng account Extra account lang to. Si Poca to Poca 4.
Pang-apat pa. May Poca 1, Poca 2. Kanya lahat yan eh. Dito sinave ko yung password kaya nasilip ko. Pero yung iba di ko alam, nandun yung mga 100 niya. Teka, subukan ko, mahanap ko ha. Dali. May 100 dyan nakatago eh. Galing eh, no? Kapag may asawa kayong ganyan, pinapalakpakan niya, napakagaling magtabi. Di ba? So, mga mister, magtulungan kayo ni Mrs. na makaipon kayo ng Bitcoin Vault. Okay? Hanapin natin itong isang to. Ayan, no, huli ka. Oh, di ba? 101 na kay Pocahontas. Oh, di ba? Magkano yan ngayon? Hindi tamang ibenta yan. Ipon yan. Magkano yan, ah? Ma-transfer na. Magkano yan na? No? Ay, ako'y tipid na tipid, no? O, di ba? Napakasarap, guys. So, mining time ngayon. Ayan, no? Hindi platinum yan, no? Citizen lang yan, no? Taguan lang yan, imbakan. Tapos isang araw gagalawan na rin. So guys, kung kami nga na mga may pera na nagma-mining, may time kasi mahirap mag-trading eh. Hindi nyo kayang parang pang Einstein eh. Ang mga buhok ko nga hahaba na naman, ang kuko ko hahaba, gugupitan na naman, no. Minsan nakakaligo. Dala ko pa yung gadget sa pagligo. Kasi baka biglang tumaas o bumaba eh. Pasilip-silip, no? Sabon, mabilis. Sabon. Tapos sisilip po. Ay, bumababa. Kakalimutan ko muna yung pagsasabon. Babasa yung gadget. Kasi yung timing, hindi tayo nasusunod dyan eh. Ang nasusunod dyan si Bitcoin Vault. Okay? Kaya minsan, magandang mag-mining. Hindi ko kayo binabola, guys. Ngayon nga ang maganda. Kasi madodoble pa yung inyo. Ang laki ng chance talaga, matriple pa. Kasi lalabas pa lang yung announcement. Kaya guys, sabi ko nga, sipagan ninyo. Okay? Sipagan ninyo. So mamaya, meron ulit tayong Zoom meeting ng 6:30. It's already 4:33 PM, no? So siguro ito muna yung ating part 1. I hope sana po may mga natutunan kayo, no? Tinandem ko na no? Tagalog ako, si Sir Rainier, no? Teo, ay hanapin niyo siya sa YouTube, makikita niyo yan. Trade with Rainier. Okay. Hindi ko kayo discourage ha. Basic yung napanood nyo. Pero napakadami niyang maituturo sa inyo na kung kaya nyo, tiyagain nyo. Siguro maganda sa atin na lang kasi may Tagalog eh. Pag doon baka ayawan nyo na mag-trading eh. Medyo kasi pag komplikadong konti. Ngayon kung hindi ka para sa trading, abay mag-mining ka nga. Okay, punta ka sa myminingscity.com at kausapin mo yung nagdalang tao sa'yo dito. O, halimbawa, nakita mo sa wall ko dahil sinare ko to ng katakot-takot, kontakin mo ko. Lagay kita sa magandang linya. Tapos, may daily ka dyan. May daily ka na kahit walang ginagawa. Ngayon, kung gusto mong matutunan yung daily na kitaan na yan, attend ka sa aming Zoom meeting mamayang 6:30. Okay? Ito yun, bibigay ko sa inyo, dali lang. Facebook.com. At pag pumunta ka sa Facebook.com, may group page kasi kami dyan, yan, Bitcoin Vault International. At sa Bitcoin Vault International, imagine, 38,000 na kami, di ba? Wow! Ano ba? Grabe, ang bilis ng panahon, guys, no? 2 buwan humigit pa lang tayo. Oh, di ba? Imagine nyo, 1 taon ano mangyari. Kapag kinareer nyo to, ito na yung isa. Pandemic ha, ngayon, pandemic, no? Sakasakali. Oh, ayan, no? May Zoom meetings tayo. May mga link dyan, ipopost namin mamaya, parang ganyan, may link na ganyan. No? So, daily yan, 6:30 ng gabi, pero madalas po, 7:00 na ng gabi nag-i-start. No? Ulitin ko, sabi ko dito, motivation or action. What is more important, in your opinion? Actionan mo na. Okay? Yung pangarap mo, dito, makukuha. Sobra, gabi. Yung hammer nga, 2 araw nakita ko yun sa trading, kulay gintong hammer. Gusto mo ng ganon? Abay, pagsipagan mo. Gusto mo kung wala kang talent sa trading, magkapera ka, karirin mo ang affiliate marketing, mag-mining city ka. Dahil ang mining city may potential na bigyan ka ng milyon dahil ang daming yumaman sa kumpanyang ito sa ibang bansa.
Okay? So, may Zoom ha. Attend na lang po kayo. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nakinig sa inyo lahat. Alam ko naman po may kanya-kanya kayong pinagkakabalaan, so mahalaga pong oras. Sir Alex Ansures, salamat sa congratulations sa magagaling mong team. Okay. So, we need to continue educating ourselves. So, abangan nyo ang JV Villarreal account, lalo na yung kulay violet, i-add nyo na lang, type nyo lang JB Villarreal, bago yun, wala pang 1,000 ng friends, pwede pa kayong maipon doon. At continuous ang ating education and training, at libre po yun. Yung kung nakuha nyo tong basic, darating na tayo sa advanced training. Pipilitin ko ano ba ngayon? Friday. Kung kaya nga ng walang pasok ba? Sunday? Gusto nyo? Sa Sunday na? Sige, kausapin natin si Coy Kids si partner. At yung mga gustong tumulong pa, marami dyan. Si Sir Lorepel, magaling din yan, mga trader natin. So, pagsamasamahin natin ang ating mga utak ng magkatulungan. Pero basic lang naman pag mababa, huwag ka magpanik. Bumili ka. Di ba? Yun lang yun. So, pag medyo naman, huwag mong papipindot sa girlfriend mo o sa misis mo o sa mga kaibigan mo yung gadget mo. Kasi baka mapindot yan ng mataas, di ipit ka. Okay? So, napakahalaga na ikaw ang take over. May control ng inyong trading. Okay? Muli po, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Poong May Kapal at sana makasama namin kayo sa pag-asenso dito po sa Mining City. Bye-bye po na for now. Kita-kita tayo sa Zoom mamaya. God bless po. God bless. Salamat.